dumating na tong order ko online. And ito yung aking sea salt. So, sa mga hindi nakakaalam, diagnose nga kasi ako ng hyperthyroidism. And as a hyperthyroidism, unang-unang pinagbawal talaga sa akin ng aking endo ay kumain ng mga merong, ano ba yun? Iodine or mataas sa iodine. So, mga mare ko, nagtitingin-tingin din kasi ako sa grocery na mga pinupuntahan ko. Wala silang ganun, laging merong iodizole. So, bawal kasi ako doon. And kaka-search and kakapanood ko din naman dito online. Nakita ko na pwede nga daw yung sea salt, rock salt, yan, pwede daw yan pang palit. Kasi kami talaga mga dati pa, talagang nag-iodizole kami. Pero ayun nga, simula nung na-diagnose ako ng hyperthyroidism last year, and hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako ano ba yung pampalasa ko. So, ito yung in-order ko mga mare ko, si sea salt natin. So, sa mga na-diagnose ng hyperthyroidism dyan, ano ba yung ginagamit yung salt? Ako kasi kaka-search ko, nakita ko sea salt nga daw. So, ito nga yun. So, mura lang din naman siya mga B. Ganito yung itsura niya. Sa online ko siya nabili. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, search Tawag dito, pag pupunta ako ng grocery store, wala nga ako nakikita. Puro may iodizole. Hindi nga ako pwede sa mga ganon. Hindi ko rin naman kasi kaya mga mare kong kumain talaga ng walang lasa. Bilang lalata talaga ako. Kasi syempre kailangan ng katawan ko din na makakain. Lalo na pag walang lasa, be. Talagang as in, hindi na ako alam mo yun? Hindi ka mabusog, be. Talaga nagugutom ka. Lalo na pag may hyperthyroidism, lagi ka nagugutom. So, eto, bumili na ako nitong sea salt na to para kahit papaano nga, magkalasa-lasa naman yung mga pagkain ko. So, yun lang naman yung sinabi ng endo ko, bawal ako sa mga may iodine. So, number 1 na dyan yung ating iodizole. So, naghanap din ako ng iba. So, sa mga na-diagnose din ng hyperthyroidism kayo, ano ba yung ginagamit nyo? Kasi ako, ito na yung gagamitin ko ngayon.